Non-negotiable raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang usapin ng soberanya ng Pilipinas. Sa gitna ito ng araw-araw na bantang hinaharap ng bansa, lalo sa usapin ng agawan ng teritoryo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Sa pagharap sa Manila Strategy Forum na ginanap sa Pasay City, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hamon sa kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. Araw-araw daw na nakararanas ng banta ang bansa sa bahagi ng South China Sea. Our government vessels and fisherfolk continue to be harassed in our own waters, and we remain on the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the South China Sea. Nalalapit na ang 75 years ng alyansa ng Pilipinas at Amerika sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty. Sabi ng Pangulo, gaya ng Estados Unidos, bukas daw ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa iba pang bansa. Pero may non-negotiable ang Pangulo. We have many bilateral channels of communication and areas of cooperation. But in all of these, respect for our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction has always been and will always be non-negotiable. Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng pagsusulong ng demokrasya at pagpapatupad sa rule of law, maging ang ugnayan at suporta ng Estados Unidos sa pagpapalakas ng maritime security efforts ng bansa. Matapos sumalo sa Manila Strategy Forum kaninang umaga, pinangunahan din ng Pangulo ngayong hapon ang ceremonial launch ng pension reform ng SSS. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang aktibidad ng Pangulo at ang mga isyong sinagot niya kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, bakit naungkat ni PBBM na non-negotiable yung usapin ng ating soberanya? Anong agenda ba ng Manila Strategy Forum? Ops J, yung Manila Strategy Forum na dinaluhan ng Pangulo kanina, tinatalakay dyan yung political at saka economic and maging yung mga security issues ng iba't ibang bansa. No? Present dyan yung mga miyembro ng diplomatic corps. Kaya ang Pangulo kanina, tumutok yung kanyang talumpati actually sa ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos pagdating sa maritime cooperation. Kung ano daw yung naging tulong sa atin ng Estados Unidos sa pagpapalakas o pagbuboost ng ating maritime securities. Kaya kanina sinabi rin niya na gaya ng Amerika, bukas din ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa ibang bansa. At sa katunayan nga, hindi lang naman daw Amerika yung itinuturing nating alay. Nandiyan din daw at nagsasagawa tayo ng iba't ibang maritime exercises kasama din yung ibang bansa gaya ng Australia, no? Kaya sinabi niya kanina na bukas tayo sa lahat, pero dapat malinaw yung alituntunin, no? Malinaw na iginagalang dapat no other party o ng ibang bansa na makikipag-alyansa sa atin yung ating soberanya, yung sovereign rights, at saka yung ating jurisdiction, lalo na sa mga teritoryo gaya nga dyan sa West Philippine Sea. Julie, doon sa iba pang event ni PBBM, ano ba ang laman ng SSS reform program? Yes, Pops J, ngayong 2:00 ng hapon na yan nga yung dinaluhan ng Pangulo, yung launching ng SSS Reform Program. Ano? Doon, Pops J, yung hike o yung pagtaas ng SSS pension ng 10% para sa mga pensioners natin. Ibig sabihin, hindi daw ibig sabihin niya na tataas din yung contribution. Ano? Tumaas lang yung pension pero yung contribution mananatili pa rin, Pops J. So sabi ni PBBM, good news yan para sa mga manggagawa. Yan daw yung kumbagay balik ng pamahalaan para doon sa ilang taon na pagtatrabaho nila, pagsusumikap at ngayon na nasa retirement age na o nagretiro na sila, makatutulong naman daw kahit papano makagiginhawa para sa kanila, Pops. Yan, sabi pa nga ni PBBM, for sure nga daw, hindi naman pansarili na ibibigay ang pension, kundi sa apo daw o sa members of the family. Major light moment din yung start niyan, Pops. Nagbiro ang Pangulo na malapit na din daw siyang makasama doon sa mga pensioners. Doon naman sa flood control anomaly, may update na ba sa binubuong independent commission, Julie? Actually, Pops, inaasahan nga natin na hanggang bukas kasi ang sabi ng Pangulo kahapon bago umalis ng Cambodia within 24 to 48 hours ay ilalabas kung sino-sino yung mga magiging miyembro ng Independent Commission at ano yung powers na ibibigay sa kanila. No, may mga nagsasabi nga, ang sabi nga ng Pangulo, hinihiling nga na magkaroon ng subpoena powers. And actually ngayon, Pops, inabangan nga natin ngayong maghapon kung may magiging anunsyo ba or for an ambush interview. Kaya nga lang wala pa. Itinanong natin ngayong hapon sa Presidential Communications Office and sinabi nga nila na
within 48 hours naman yung naging pahayag ng Pangulo. So Pops, inaasahan natin tomorrow kung ano man yung kung press conference man yan, kung si Pangulong Marcos man, inaabangan natin na mag-aanunsyo ang palasyo. Pero si PBBM bukas kasi nasa Ilocos siya para naman sa selebrasyon ng Marcos Day para sa birthday ng kanyang ama. Ibig mo sabihin, Julie, magpahangga ngayon, wala pang napapangalanan o kung sino mga mamumuno dito sa Independent Commission. Nabanggit na nga itong si Mayor Magalong dun sa hearing sa Kongreso. Di ba, isa siya dun sa kinukonsidera? Pops J, last week 3 pangalan yung lumitaw, si Baguio City Mayor Benamin Magalong, nandiyan din si former DPWH Secretary Babe Singson at saka si former PNP Chief Torre. Kaninang umaga lumitaw nga na may ulat na bahagi nga sina Magalong at saka si Singson. Pero si Mayor Magalong itinanggi na niya. Ang sabi nga niya, malinaw naman daw yung sinabi ng Malacanang na wala dapat politiko. Kasi ang sabi ni PBBM sa podcast, separate dapat sa gobyerno itong Independent Commission. Pero tama, Pops J, magpasa hanggang ngayon walang kumpirmasyon mula sa palasyo kung sino ba yung bubuo Yung bubuo itong ng Independent commission. Commission. And Oo. again, within 48 hours nga daw simula nung sinabi yan kahapon. So inaasahan natin na by tomorrow makapaglalabas na Okay. sila ng pangalan and yung powers kung ano ba yung magiging kapangyarihan nitong Independent Commission na to given na ilalayo or hiwalay nga siya sa gobyerno. Okay, Julie, ang South Korea naman nagsabing kinansalan nila yung loan ng Pilipinas dahil sa mga lumulutang na anomalya sa government projects. Anong sagot dito ng pamahalaan? Pops Chief Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nga niya kanina na wala pa siyang knowledge, hindi pa niya alam yung sinasabing nabanggit nga ng South Korea. Ang DOF naman, Pops Chief, itinanggi na meron daw loan. Sa ngayon, nag-iintay tayo kung ano yung magiging final na sagot ng palasyo or maaring maitanong natin yan sa Pangulo mismo kung magkakaroon man ng press conference. Julie, sa ibang issue, may pahayag ba ang palasyo sa pahayag ng legal team ni dating Pangulong Duterte na sana makauwi na siya ng bansa? Upshay, sunod-sunod nga yung nagiging pahayag ng kampo ni former President Duterte. Kanina natanong yan kay ES Bersamin. Anong sinabi nga niya nung una, sinong Kaufman? Yan ang sinabi niya doon sa legal counsel. Ibig sabihin daw, wala siyang mababanggit o masasabi tungkol dito kasi hindi daw yan Upshay sakop ng kanilang concern. Kung ano man daw yung binabanggit ng kampo ni FPRRD, hindi naman bahagi ng kanilang purview. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.